Magandang araw po mga ka-recap at welcome back po sa ating channel. Ipagpatuloy na po natin ang kwento ni Hunter Baphomet. Niyaya na nga ni Van Gogh si Baphomet na makipag-sparring. At kung sino man ang manalo sa kanila ay tutuparan ang kahilangan ng isa sa kanila. Pero sino nga ba si Van Gogh? Siya ang pinakabata sa mga anak ng chairman ng Nebula Group. Usap-usapan din na si Van Gogh ay ang paboritong anak ng chairman. May itsura, matalino, at talentadong bata pa. Sa isang party, may lumapit na batang babae sa kanya at nagpakilalang si Jung Subin. Sa isip ng batang babae ay kailangan niyang mag-iwan ng magandang impresyon kay Van Gogh. Ito ay dahil gusto ng mga magulang ng babae na mapalapit ang kanilang anak sa tagapagmana ng Nebula Group at ang posibilidad na maging hostess ang kanilang pamilya. Patuloy na kinausap ng batang babae si Van Gogh pero hindi niya ito sinasagot. Pero biglang nagsalita si Van Gogh. Sinasabi niya ang mga salita bago pa man bigkasan nito ng babae na tila alam niya ang iniisip nito. Hindi makapaniwala ang batang babae. Tinanong siya ni Van Gogh kung nabigla niya daw ba siya. Napaka-cute naman daw. Pero ano ang magagawa niya? Hindi daw niya type ang batang babae. Sabihin daw nito sa kanyang ina na sumuko na lang sa pangarap niyang maging hostess ng Nebula Group. Umiiyak na umalis ang batang babae habang nakangiti lang si Van Gogh. Para sa kanya, galit siya sa mga malamyang tao. Balik naman sa kasalukuyan, ay hinihintay pa rin ni Van Gogh ang sagot ni Baphomet sa kanyang hamon. Sinubukan pa siyang pigilan ni Habeck dahil ay rank lang daw si Minwoo at baka may mangyari sa kanya. Sinabi naman ni Van Gogh na siya ang guildmaster at kaya niyang gawin ang lahat. Sinabi ni Habeck na may prinsipyo daw ang Nebula Guild sa patas na pakikipaglaban. Nainis naman si Van Gogh bakit pa nila ginawa ang prinsipyong ito. Kung ganoon ay ganito na lang ang gawin nila. Pinag-utos ni Van Gogh na kumuha ng dalawang tela. Gagawin daw nila ang ginagawa sa orientation. Sigurado daw si Van Gogh na nagawa na ito ni Baphomet. Kailangan lang nilang matanggal ang tela sa braso ng kalaban. Para sa kaligtasan ng lahat na skills, active man o passive ay bawal gamitin. Pati na rin ang kanilang stats. Wala daw silang gagamitin na kakayahan na mula sa system. Tanging ang king natural na lakas lang nila ang gagamitin. Magandang ideya daw ba ito? Tanong ni Van Gogh. Napangiti si Baphomet at agad na pumayag sa sparring na ito. Tinanong siya ni Baphomet kung sigurado daw ba siyang tutuparan ang kanyang hiling kapag nanalo siya. Oo naman ang sagot ni Van Gogh. Kung ganoon daw ay walang bawian na ito. Nagkatinginan ng dalawa at naghahanda na. Napatanong naman si Habeck sa kasamahan kung gaano daw ba kagusto ni Van Gogh si Baphomet na handa siyang gawin ang mga ganitong bagay. Tinanong naman ni Hang A kung may kahulugan daw ba ang sparring nilang dalawa. Hindi rin sigurado si Habeck, ang nakikita niya ay parang gustong ipagmalaki ni Van Gogh ang kanyang lakas para ma-recruit si Baphomet sa kanilang guild. Sa isip ni Habeck ay wala ngang kahulugan ang sparring na ito. Pinaalala muli ni Van Gogh ang rules ng laban. Kung sino ang unang makakuha ng tela ng kalaban ay siyang panalo. Sinabi naman ni Minwoo na napakabait ni Van Gogh para pagbigyan siya. Ayon naman kay Van Gogh ay parati niya daw itong naririnig. Pero magiging ganito pa din daw ba siya kapag nakikipaglaban? Tanong ni Minwoo sabay atake kay Van Gogh. Nasangga agad ito ni Van Gogh na parang wala lang. Agad siyang gumanti ng tuhod at inatake ang mukha ni Minwoo pero nasangga din niya ito. Napa-atras ang dalawa at tila nag-e-enjoy ang mga ito simula pa lang ng laban. Sabay na sumugod ang dalawa at tumama ang kanilang mga suntok sa isa't isa. Mabilis na sinundan ito ni Minwoo ng pagsipa sa ulo ni Van Gogh pero nasangga niya ito. Hindi inaasahan na sinundan pa ito ni Minwoo ng isa pang sipa pero ganoon pa rin ang resulta. Nahawakan ni Van Gogh ang paa ni Min at itinapon niya ito. Mabilis na bumalik si Minwoo para atakihin muli si Van Gogh pero ganoon pa rin. Napipigilan pa rin siya nito. Kahit ilang ulit niyang atakihin ang guildmaster ng Nebula ay tila parang hindi niya ito matamaan. Napagtanto niya na kailangan niyang itigil muna ang pag-atake kaya napa-atras siya. Napansin niya na kakaiba ang galaw ni Van Gogh. Sa simula pa lang ng laban ay parang hindi na normal ang pagkilos niya. Sinubukan muling umatake ni Minwoo kay Van Gogh nang napakabilis. Pero nakita agad ito ni Van Gogh at napangiti lang. Sa isip ni Baphomet, hindi binabasa ni Van Gogh ang kanyang galaw. Tila alam na niya ito bago pa siya umatake. Sinabi naman ni Habeck na ito ang isang bagay na walang magagawa si Van Gogh.
Tama nga daw ito pagsang-ayon naman ni Hang A. Pareho daw itong blessing at sumpa sa kanya. Ito ang pagpasok sa kaisipan at kailaliman ng pag-iisip ng tao. Mind's eye. Napangiti si Van Gogh dahil mukhang alam na ni Baphomet. Nakakahanga daw dahil napansin agad ni Minwoo. Tama nga ang kuya niya at magaling kumilatis ng tao. Ayon kay Van Gogh, ipinanganak siyang taglay ang kakayahang ito kahit bago pa siya ma-awaken. Isa itong kakaibang kakayahan na walang kinalaman sa pagiging hunter. Nakikita daw ng mga mata niya na si Baphomet ay katulad niya. Kung may bagay na gusto daw siya, kailangan niya itong makuha para bumuti ang pakiramdam nila. Kung may mga elemento na haarang sa proseso ng pagkuha sa gusto nila, ginagawa nila ang lahat para matanggal ito. Kahit matagal man o mahirap, wala silang pakialam basta at ine-enjoy nila ang proseso. Kaya ang pagkapanalo ay hawak na niya sa simula pa lang, kaya sumunod na daw ito sa kanya at sumali sa Nebula Guild. Sunod-sunod na inatake ni Van Gogh si Minwoo at tinatangkang kunin ng tela sa braso nito. Mabilis na tinarget ni Van Gogh ang blind spot ni Baphomet. Agad itong pinaghandaan ni Baphomet pero nagulat siya nang wala siya dito. Pero bigla itong lumitaw sa kanyang likuran. Nahawakan niya ang mukha ni Minwoo at agad na pinabagsak sa sahig. Agad naman na sinipa ni Minwoo si Van Gogh sa tagiliran para makatakas sa pagkakahawak nito. Agad siyang bumangon para makapaghanda sa atake ni Van Gogh pero hindi na nag-aksaya ng panahon ang Guildmaster at umatake kaagad. Nasasangga ni Minwoo ang ibang suntok ni Van Gogh pero ang iba ay tinatanggap ng buo niyang katawan. Parang napakalaking tao ang kaharap niya ngayon. Sunod-sunod ang mga atakeng pinakawalan ni Van Gogh at mabibilis pa ang mga ito. Hindi makareact si Baphomet. Sinabi ni Van Gogh na sa simula pa lang, hindi na maipagkakaila ang agwat ng talento nilang dalawa. Naalala ni Baphomet ang isang gatekeeper sa Tower of Abyss. Tinatanong siya nito kung galing ba siya sa pinakamababang palapag. Bakit daw siya umakyat dito? Sinabi ni Baphomet na gusto niyang umakyat sa pinakamataas na palapag. Sinabihan siya na ng gatekeeper na nababaliw na siya. Isang pipitsuging demonic beast ang gustong kalabanin daw siya at umakyat sa tuktok. Alamin daw niya ang kanyang lugar. Tinanong siya ni Baphomet kung bakit nasabi niyang hindi siya mananalo sa kanya. Tanga daw ba siya? Ayon sa gatekeeper ay isa siyang high-class demonic beast. Si Baphomet naman ay isang low-class lang. Ang agwat sa kanilang talento ay hindi may kakaila sa simula pa lang. Anong talento? Kalokohan lang daw ito. Umatake si Van Gogh kay Baphomet pero bigla siyang nakaramdam ng nakakatakot na aura. At hindi niya namalayan na tumama na ang suntok ni Baphomet sa kanya. Tumilapon si Van Gogh sa isang suntok lang. Para kay Baphomet, kalokohan ang mga talentadong tao na nakakabasa ng isip. Mga naniniwala sa kanilang talento at umaasta na kung sino pero namamatay pa rin sa kanyang mga kamay. Agad naman na bumangon si Van Gogh. Nalilito siya sa nangyayari. Biglang itinapon ni Baphomet ang kanyang damit kay Van Gogh at natakpan nito ang kanyang paningin. Mabilis na sumugod si Baphomet sa kanya at ang sumunod na mga nangyari ay ikinagulat hindi lang ni Van Gogh pero pati na ng mga nakakita ng sparring nila. Sa isang iglap lang ay nahawakan ni Baphomet si Van Gogh at itinapon. Pero bago pa bumagsak si Van Gogh ay agad niyang pinilit na makatayo. Nagtataka siya bakit hindi niya mabasa ang isip ni Baphomet. Nasa state of impersonality siya ngayon. Lalaban daw ba si Baphomet gamit lamang ang kanyang instinct? Posible kaya ito sa tao? Napangiti si Van Gogh. Gustong-gusto daw niya ito. Hinubad niya din ang kanyang damit at sinabi kay Baphomet na gawin nilang seryoso ang laban na ito. Hindi na nga sila nag-aksaya ng oras at agad na sinimulan ito. At makalipas ang ilang sandali, sa loob ng gym na yun, ang lahat ng mga nakasaksi ay hindi makapaniwala sa resulta. Si Van Gogh, na leader ng Nebula Guild, ay natalo. Tinanong siya ni Habeck kung ayos lang daw ba siya? Ano daw kaya ang lamang ni Baphomet sa kanya? Pinanganak na daw ba siya na isang hunter, lamang daw ba siya sa karanasan? Pero imposible ito dahil mas bata si Baphomet sa kanya. Biglang tumawa ng malakas si Van Gogh. Mas naging interesado daw siya ngayon sa kanya at kung anong klaseng tao siya. Napaka-interesante daw ni Baphomet. Lumabas naman si Baphomet na may hindi maitagong ngiti sa kanyang mukha. Hawak na niya ang card na makakapagbigay sa kanya ng karapatan na gamitin ang mga facilities sa Nebula Guild. Pero bigla siyang nakatanggap ng tawag. Tinanong niya kung sino ito.
Nainis naman ang tumawag sa kanya dahil hindi daw ba niya sinesave ang mga numero. Siya daw si Fanes. Naalala agad ni Baphomet, ang crossdresser daw pala. Mas nainis si Fanes sa sinabi ni Baphomet, pero dumiretso na siya sa kanyang punto. Hindi daw siya nakakita ng clue tungkol sa drawing na pinapahanap niya, pero nakita naman niya ang isa. Si Loki. Napatigil si Minwoo sa narinig. Hindi niya maitago ang pananabik na makitang muli si Loki. Nasaan daw ang Tarantadong yon? Sa isang tagong lugar, may isang lalaki na nakasuot ng puting damit, nagbibigay ito ng aral sa mga tao. Kung gusto daw nila mawala ang mga kasalanan nila ay kailangan nilang magbayad para dito. Inutusan na niya ang mga tao na simulan ang pagbabayad ng kanilang kasalanan sa Diyos. Biglang naghubad ang mga tao pero mayroong isang mananampalataya na hindi sumunod. Tinanong siya ng lalaking nakaputi kung bakit hindi siya sumusunod. Ayaw daw ba niyang mapatawad ang kanyang mga kasalanan? Pero biglang nagsalita ang taong hindi sumunod sa kanya. Siya daw ba, bilang isang demon, bakit naman daw niya ito gagawin? Ito ay walang iba kung hindi si Baphomet. Matagal-tagal din daw silang hindi nagkita ng manyak na ito. Nakilala agad siya ni Loki. Ito na ba ang muling pagbabakbakan ni Loki at Baphomet? Alamin po natin yan mga ka-recap sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel. See you soon. Bye!